Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh ano mangyayari sa ating mga fishermen? Gaganyan-ganyan nilang. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari mangyayari eh. Alang-alang sa interes ng ating bansa. Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. Akala nila sila ang bida ng mga Pilipino. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason? Ano ba ang... Natawa na rin yung iba eh. Nakakaalam ng batas eh. Ano ba yung treason? Ang gusto nilang naratibo kasi yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi, kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Eh ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nilang. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ay, ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon? Magsimula tayo ako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator. Sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganyan, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, oo. Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Totoo. Meron din kayo sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. No, kanyo. Kamuntik ng nagjukler. Naayos din. Sa Japan. Ay, mas matindi. Naayos nyo rin yan. Oo. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin eh. Oo. At kung Pero ayos tigilin lang sana natin yung patotsadahan. At noon sa dinidiscuss ko eh, pati nga doon sa oil exploration at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa, dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay ang ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala pinag-uusapan national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow. Ganun kadami? 35 to 40 oil and gas exploration. Vietnam. Malaysia, 60 to 70. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40, sa bagay, 60 to 70. Bakit? Tutsada na patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap eh. Oil exploration ito eh. Ano ang problema natin? Halimbawa, pinag-uusapan natin kanina yung Mischief Reef. Ano bang problema doon? Ano po? Meron na sana tayong nasimulan na oil exploration doon eh. Tama. Ito yung... Napagkasunduan na yan eh. Ito yung lugar ng Service Contract number 72. Number 72. Dahil wala na tayong oras, alam mo, i-discuss natin ito kahit isang buong araw. Ang haba. Akalain mong maayos na sana natin eh. Nagpirmahan na po dyan. Medyo umangal si Secretary Cusi noon. Kasi pumapil ang private sector. Di ko na muna babanggitin ng pangalan. Isa sa ating mga industrialist. Okay? Yung Porma Industry at saka yung Sinok. Silang dalawa private. Sabi ni Secretary Cusi,
huwag kayong, hindi kanya ang DFA yung magdidictate ng agreement ninyo. Ito pa rin ay kasi gas. Ano ito? DOE ito, hindi kayo. Okay. Sino ang advisor nito? Nung DOE? Ng Philippine counterpart ng SINOC? Sino? Justice Carpio. Kaya naman pala. Oh. Imbes na natuloy. Na walang... Maraming komplikasyon, pero ibig ko sabihin, kung pinagsimulan sana natin sa mabuting pag-uusap, maging magkaibigan tayo, may mangyayari at mangyayari eh. Alang-alang sa interes ng ating bansa, hindi ito eh. Alam mo ito, payabangan ng payabangan. Gumagawa ng narrative ang mga kasama natin. 2028 na yung pinag-uusapan. Akala nila, sila ang bida ng mga Pilipino. Sila ang tagapagtanggol ng mangingisda. Sabi ko nga sa'yo, sa haba ng patot sa dahan na to, ano ang ating napala? Ano na-achieve? Anong resulta? Nakahuli ba tayo ng kahit 1 kilong galunggong lang? Nakapagdagdag. Ha? Tumaas baka ako yung... Wala eh. Kasi nga, ang inisip nila, 2028. Ayun. Akala nila sila ang bida. Si Senator Marcoleta, kontrabida. At yan nung huli ko itatanong sa inyo, mukhang kayo din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Ngayon po ay viral sa social media. Ewan ko kung totoo, na kaya daw hindi natuloy ay dahil nabalitaan ng mga senador na kayo ang babalik sa Senate Blue Ribbon. So nung naraman nila, wag na. Balik na lang natin kay Tito Soto ang presidency. Ano ba talagang totoong pangyayari? Masasabi ko namang hindi totoo yun. Walang ganon. Oo. Kung halimbawa lang na nakuha nila yung majority. Apo. Halimbawa lang naman. Napalitan halimbawa si Tito Sen, halimbawa. At nilagay naman nila ako na matatanggap naman nila yun kasi ang majority talaga ang nagdidikta ng posisyon. Tama, So magiging consequential lang yun. Pero hindi dahil yun ang naging dahilan. Okay? Kapag nakuha halimbawa ng majority, halimbawa iba na yung Senate President, siya naman ang maglalagay talaga kung sino yung gusto niya. Hindi dahil sa ako yung magiging dahilan. So hindi kayo kinausap na kayong gagawing Blue Ribbon uli. Walang ganon. Wala namang ganon. At wala ding... Pero naisip lang nila siguro na gumawa ng istorya. Parang ngayon, alam mo nga, sabi ko nga, pagka ako, pipilitin nilang magdrama. Gagawa, maghahabi ng kahit anong klaseng drama para lang kumita sila sa kanilang mga vlogs. Nagpa-viral pagka Marcoleta nandun lang. Oo nga, siguro. Congratulations at nakakatulong ako sa inyo. Hindi ba? Congratulations, Notre Ban. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. Ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. Yan sinasabi ko na sa'yo. Nakita mo, 3 minuto ang sinayang ko sa aking trabaho para lang makilala kita. At ikinagagalak kitang makilala. Meron akong napakinggang interview kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung hindi ako nagkakamali kanina or kahapon, na ang sabi niya, siguro panahon na para amyendahan itong Foreign Agents Act of 1979. Ito po yung batas kung saan ay merong mandatory registration, ililista, itatala ang mga agents o yung mga tao na ginagamit ng mga dayuhang bansa para mag-lobby, magpahayag ng mga interes ng dayuhang bansa. Bakit? Ano bang context ito? Parang ang pinaparinggan niya rito ay gumagamit di umano ang China ng mga trolls at ng iba pa para yung kanilang narratives ay ipakalat sa ating bansa. Siguro nga, ganun ang kanyang layunin, Nelson, pero mukhang meron siyang nakalimutan bago niya naipas siya na imungkahi ito. Kasi sinasabi nga na kailangan ma-revise yung ating Foreign Agent Registration Act. 1970 rin pa pala ito. Para matrack natin ang mga Pilipinos na binabayaran ng China. No? Sabi pa niya, because if you're a foreign agent, you're working for China. Okay. The whole country will know that you're speaking for China, that you're being paid. Ayan. Kaya nakalimutan niya, o baka alam naman niya, o nakalimutan niya sandali,
na yung anak niya Mm. ay nagtuturo sa University of International Business and Economics doon sa Beijing University. O, anong nagtuturo lang naman eh. Ha? Anong... Hindi, ibig ko sabihin, binabayaran ka ng China, di ba? Hindi ka kaya nakapagsasalita din. Oo nga. Binabayaran ka eh. Oh, Oo. talaga nandun ng anak niya sa Beijing? Oo. At pagkatapos, di ba, ang dito sa sigalutan sa South China Sea, claimant din ng Vietnam eh. Oo, tama. Dapat tama. sana magpaka-neutral na lang siya eh. Oo. Kasi ang asawa ni Justice Carpio, Vietnamese. So claimant, tapos, ganun ba? Ibig ko sabihin, kung pinag-uusapan lang, akala mo naman kung talagang napaka-neutral niya na kung ano-ano na. Kasi nga, ewan ko kung ano bang, ano pa talagang layunin niya? Bigla na lang siyang papasok sa isang pag-uusap na kamukha nito. Ako naman, naghahanap lang naman ako ng katotohanan. Dinidiscuss lang naman natin Oho. kung anong dapat nating gawin. Para sa ganoon, lalo nating palakasin ang pundasyon ng claim natin kung nakahanda na tayong makipag-usap talaga. Yung mga hindi natin nakikita, pakitingnan nating mabuti, ano man ang masama doon at bakit babansagan mo isang taong naghahanap lang ng clarity halimbawa? Oo. Ng solusyon sa pwedeng sabihin ng kakausapin nating mga tao para nakahanda tayong lahat. Oo. Ba't mo sasabihin pro-China naman? At saka bayaran. Ba sasabihin mo nga maaaring binabayaran yan? Ito pa namang napakaliit na usapin na ito, kinakailangan bayaran ka pa, makukuha mo na kung talagang mag-aaral ka. Ang problema, silang nagumpisa kasi nito eh. Nagkamali sila mula sa kanilang pananaw na yung exclusive economic zone ay parte ng ating teritoryo. Dito siya unang nagkamali. Ngayon pinipilit niyang ayusin. Ewan ko, paano mo pa may tutuwid dito? Nasabi mo na noon pa. Oo.